Umupo kayo. Lumapit kayong dalawa sa akin. Ha? Magkunwari kayong parang nag-uusap kayo. May kaaway tayong nagtatago sa aking likuran. Ha? Huwag kayong magpahalatang hinahanap niyo siya. Kapag nahalata niya, ninervosin siya. Basta magkwentuhan kayo. Hindi ko siya napansin. Uy! Ang bangis ng pagkakakuha mo na isang card kanina! Teka, paano mo nalaman? Saki, enerhiyang may masamang balak. Balak tayong tapusin. Naramdaman ko ang kanyang Saki. Ang tingin niya sa atin, 3 bata lang, kaya kampante siya. Pero mag-iingat kayo. Malawak ang karanasan ng kaaway natin yan. Sabi mo sa amin kampante siya, ibig sabihin mahina. Madaming bata na marunong gumamit ng nen, pero iilan lang ang may kaalaman sa pakikipaglaban. Yung mga mahihinang madaling mabiktima. Madali silang maharap ng mga veteranong player kasi nalalaman nila kung sinang may karanasan at wala. Palawak ang karanasan ng kaaway. Kaya nung nakita niya tayo, pinabaan niya ang depensa niya. Pero bigla niya rin itinaas ito at nagtago. Naramdaman mo lang ang Saki niya, alam mo nang malakas siya. At mabilis siyang magtago. Ibig sabihin, alam niya agad kung anong klaseng hunter makakaharap niya at makakaiwas siya agad. Sa level namin ni Gon, hindi pa namin kayang matunugan na may kaaway palang nagmamanman. Ano ang gagawin namin ngayon? Mabilis siya magpalit ng isip. Matalino ang batang ito. Ano ba sa palagay niyo pwede niyong gawin? Palagay ko wag muna tayong lumayo sa isa't isa. Oo, palagay ko tama, Gon. At ang dahilan? Sa palagay ko aatake na sana siya pero hindi niya itunuloy kasi 3 sa isang labanan. Kaya kung magkasama tayong 3, hindi siya aatake agad. Mag-iisip muna siya kung paano siya susugod. Tama. Tama yung inisip mo, Gon. Pero, mas mabuti kung magbukod tayo. Mag-isa akong tatakbo, kayong dalawa naman magkasama kayo. Walang kaduda-duda kapag ginawa natin yun, ako ang hahabulin niya. Tatakbo ako papuntang silangan, kayo naman sa hilaga. Maglakad lang kayo ng natural hanggang umabot kayo ng 500 metro. Maglakad kayo papunta doon sa mataas na batong yon. Kapag nakarating na kayo doon, gamitin yung zetsu nyo. Tapos tumakbo kayo agad pabalik dito. Kung ganon, lilituin lang pala natin siya. Ha? Ikaw talaga puro kakalukuhan? Inaaksyon mo lang ang oras ko. Lumayas ka! Layas! Kurang ka! Kung ganyan ang gusto mo, alis na talaga ako. Diyan ka na! Diyan ka na! O ano, tayo na, Gon. Oo, umpisahan na natin. May ibubuga rin pala ang babaeng yan. Ha? Naging maingat lang naman ako sa kanya. Para kung biglang may mangyari, may magagawa ako kaagad. Pero wala akong napansin hanggang naramdaman ko yung sampal niya sa pisngi ko. Grabe ka. Hindi mo naramdaman ang sakin niya tapos sasabihin mong lilituhin lang natin ang kalaban? Nagpapatawa ka ba? Akala mo ba ganun lang kadali ito? Kung di ko kayo tinulungan, patay na kayo eh. Okay, balik na tayo. Kailangan natin magmadali. Tama ka dyan. Hanggang sa puntong ito, 3 halimaw na nakakasagupa natin. O, paano ba yan, bata? Nagupit ko ang buhok mo. Tignan mo to. Kakainin ko ang buhok mo na ginupit ko gamit ang gunting ko. Sa pamamagitan nito, malalaman ko ang lahat tungkol sa katawan mo, pati mga bagay na hindi mo pa alam. Gaano ka kalakas, mga sakit, mga talento mo, gaano ka katibay. Kapag alam ko na ang lahat tungkol sa katawan mo, ilalabas ko na ang aking kalupitan. 57 taon na siya? Hindi. Mas nakakagulat kung gaano pa katibay ang kanyang katawan. Paano nangyari to? Hindi ko maintindihan ito. Hindi halata sa kanyang pisikal na itsura na nalampasan niya na limitasyon ng kanyang pagsasanay sa paggamit ng nen. Bilang isang martial artist, hinahamon kita, bata. Mukhang nagkamali ako na akala sa'yo. O sige.
Maswerte ka. Kung ginamitan pa kita ng Nen, malamang patay ka na. Ngayon naman, nandyan pa kayong dalawa, hindi ba? Halik kayo! Sabihin yung dalawa sa akin, nakakita na ba kayo ng ganong laban? Pinalibag niya yung kalaban tapos tinapon sa ere ng umiikot pabaliktad. Oo nga. Hindi isang mahinang tao yung nakalaban niya. Naintindihan ko na. Hindi lang yun. Napakalakas talaga ng babaeng yun. Kung isang karakter lang sa game ang taong ito, dapat ay naging card na siya ngayon. Malamang, nakukuha din natin yon. Sa palagay ko, class D lang siya. Mabuti na lang at ako ang nakaharap niya at hindi kayo. Kung kayo, game over na siguro. Binibining biscuit. Ano ka ba, biscuit lang, no? Pero kung gusto mong dagdagan sa dulo, gawin mo na lang biscuit sa ba! Okay na sa akin na tawagin kang gurang. Biscuit, bakit ka ba pumunta dito? Ako? Aba, syempre sumali ako dito para matapos ang game at makuha ang pabuyang salapi. Pero may hinahanap din akong bato. Balita ko kasi dito lang sa loob ng game na ito makukuha ang batong ito. Designated pocket card number 81, Blue Planet. Kami naman, nandito kami para tapusin din ang game. Sa katunayan, ang game na ito ilka ng ama ko at ng mga kaibigan niya, kaya kami narito. Talaga? Matagal ko nang hinahanap ang ama ko. Kaya kami naglaro nito para mahanap siya. Jean Freaks ang pangalan ng ama ko. Kilala mo? Si Jin? Syempre naman kilala ko siya. Sikat na tao siya dito. Talaga? Ikaw palang anak niya? Sayang lang nga, wala akong maibibigay na clue para maituro kung nasan siya. Pero ang sabi sa akin ni Chairman Netero, sa nanataglay ng ama mo, siguradong kasali siya sa top 5 na pinakamalalakas na hunter sa buong mundo. Baka pwede naman pong mamaya nyo na lang hanapin yung bato. Turuan nyo kaming palakasin ng nen namin. Kailangan pong lumakas ang nen namin para makalayo kami. Eh di ba kanina ko pa sinasabing gagawin natin yan? Pero mas mahigpit ako magturo kesa kay Master Wing nyo. Gusto nyo ba talaga? Oo! Eh, kung ganon, umpisa na natin. Bibigyan kita ng 2 pagkakataon. 2 linggo. Iiwasan mo mga atake ng 2 ito. Ha? Kung kaya mong gawin yon, papakawalan kita. Pero kung matatamaan ka nila at mapupuruhan ka sa puntong hindi ka na makakatayo, babalikan kita at tatapusin kita. Basta hindi ako magpapatama sa kanila, ganun ba? Oo. Kahit ano, pwede mangyari sa kanila. Basta hindi ako tatamaan ng atake nila, ganun ba? Ganun na nga magiging patakaran. Pero may isa pang bagay. Hindi ka pwedeng lumabas dito sa puta sa lupa. Maliwanag yun, ha? Kapag ginawa mo yon, pandaraya yon. Kapag ginawa mo yon, tatapusin kita. Paano naman kami? Kayong dalawa, hindi rin kayo pwedeng lumabas dito. Kapag lumabas kayo o hindi nyo siya natalo sa loob ng 2 linggo, paparusahan ko naman kayo. Ikaw si Binoruto, hindi ba? Oo. Blacklist Hunter, Binoruto. Hindi lang yon, wanted ka rin at may pabuya sa ulo mo. Kahit medyo nagwawalang bahala ka, hindi kita tutulungan. Umpisa na! Bakit ba nagtitinginan lang kayong dalawa? Nagpapahinga na siya para mabawi niya agad ang lakas niya. Papayag ba kayo na magawa niya yun? Parang hindi siya nasaktan. Kung kumilos siya, parang hindi siya pagod. Hintik na nga niyang tanggalin ang mata ko. Hindi ako makalapit. Hindi ako makahanap ng point of attack.
Gamitin ko na kaya? Hindi. Hindi ko pa nasusubukan ito sa tao. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang pinsalang idudulot nito sa taong gagamitan ko nito. Hindi ito isang level na magagamit ko sa labang ito. Gon, isa-isa tayong atake ah. Sige, magpahinga ka muna. Obserbahan ko muna siya. Atakihin ko siya gamit ang mga batong ito. Pagkatapos ng 6 na oras, palit na tayo. Ito ang gusto ko. Kung makakapagpahinga ako na 1 linggo, gagaling na lubos ang katawan ko. Hindi ko alam kung paano, pero kaya ko tumagal na 1 linggo nang hindi natutulog. Sa 1 linggo na yun, gagaling ang katawan ko. Ililigpit ko na sila. Mga bato? Pwede nga natin gamitin ang mga to. Hindi kaya yun na yung... Gon! Yan na ba yung... Oh! Ano yan? Gagamitin niyo pa na yung bato? Ayos! Kung ganyan kalaking bato ba naman ang iaampas sa'yo, tingnan ko kung magagamit mo pang gunting mo. Batang to! Tama yan. Kung mahaba lang ang pasensya ninyong dalawa, may pag-asa kayong manalo. Magaling yan, Gon! Gawin natin yung naisip mo! Malalakas sila. Masyado sila mabilis kumilos. Wala akong oras para ipahinga ang katawan ko. Sabi na nga ba, sinasamantalan nilang pagkapagod ni Dino Ruto. Hindi nila siya titigilan. Buhay nilang nakataya sa labang ito at alam nila yon. At kumikilos na sila ng kakaiba para manalo sila. Konti lang ang karanasan nila at hindi sila marunong magpalakas ng nen. Binabasa nila ang kilos sa kaaway. Gumagamit sila ng kakaibang taktika para manalo. Gamit ang kapangyarihan ng katawan, kalakasan at kahinaan. Marunong pala ang dalawang ito eh. Basta, maalala lang nilang natutunan nila. Gagaling sila. Mga batong may potensyal. Mga matang punong-puno ng determinasyon. May mga kakaibang kakayahan na hindi pa naipapamalas. Parang mga bato na kung huhubugin ng mabuti ay may potensyal na maging isang napakagandang bagay. Parang mga diamante. Bukhaw na may matinding kalamigan at sa pinakaibabaw, ang cornflower blue ay kilala sa pambihirang bukhaw na kulay nito. Ang batang ito ay parang ganun. Sa umpisa ay parang walang kakayahan, pero kapag naturuan na siya, bigla siyang magkakaroon ng pambihirang lakas. Yung isa naman, parang sapphire. Ano ba yan? Bakit ba ako mahilig sa mga bato na kumikina kapag pinupunasan ng mabuti? Tuturuan ko kayong dalawa! Ano ba to? Tama ang naisip nyo. Isang gubat ng mga bato para hindi makakilos ng malaya kalaban. Sabay magkakaroon sila ng pagtataguan. Makakagulat. Baka hindi na umabot ang 1 linggo ito. Baka 1 araw pa lang panalo na sila. Pasensyahan na lang tayo. Game over ka na. Teka, kinuha! Wag! Ha? Bakit mo pa ako pinigilan? Marami pa tayo natitirang oras. Ha? Ipagpatuloy natin to hanggang sa kaya na natin siya talunin nang hindi tayo nagtutulungang dalawa. Sayang kasi kung dito matatapos to. Maganda na kasi ang katayuan natin sa labang ito. Nasa saktulan ng lakas nila, pero masyadong maaga para baguhin nilang takbo ng laban. Ang yabang nyo! Hindi nyo ako dapat pinagbigyan kanina. Dahil ngayon, ako naman ang aatake sa inyong dalawa. Gagawin kong 7 yung mga katawan nyo. Oo,
Pero bukas na natin itutuloy ang labang ito. Mabuti pa, ipahinga mo muna yung katawan mo. Napansin ko kasi na bumagal ng pagkilos mo. Tama, Sigon. Kung mananalo lang kaming dalawa sa labang ito dahil pagod na pagod ng taong to, wala pa rin kaming laban kapag nakaharap na namin ng ibang malalakas na player. Hindi mo kaya. Hindi mo pa nakukumpleto ang zetsu mo. Hindi ka makakalusot sa matatalas sa pangamoy ng dalawang yan. Sa puntong ito, makakarinig ang dalawang yan ng maingay na damit. Tunog ng yapak. Ultimo nagkakatamaan ng mga bato sa ilalim ng lupa, naririnig nila. Naruto, natatalo ka dahil sa matinding kakayahan ng dalawang yan. May soling nga sa kanila. Aba, nasan yung bag ko? Ano? Di ba hawak mo lang yung kanina? Ha? Ito. Nahulog niyo po ito. Bakit mo bigla naalala yun? Hindi. Hindi sa bumabagal ang pagkilos niya. Kami ni Gon ang bumibili. Iba ito kung ikukumpara sa dati kong trabaho bilang assassin. Madami akong natutunan sa paglaban sa isang tao na ginagamit ng kanyang buong lakas. Yan ang sinasabi ko kaya ayaw kong dumadaan sa lugar na to. Ikaw may sabi mas mabilis kung dito tayo dadaan, kaya nagre-reklamo ka. Wala akong pakialam kung wala akong makukuha pa buhay sa game na to. Ang gusto ko lang ay mabuhay na normal! Tama na, bata. Wala akong pag-asang manalo sa inyo. Tapusin niyo na. Ginoong Binaruto, maraming salamat sa inyo. Dahil sa inyo, marami kaming natutunan. Ayos! Kapag nakalabas ako dito, susuko na ako sa pulis. Baka pwedeng pakawalan niyo na ako. Tinalalaya na kita. Alam mo palang balak na niyang umalis sa game nung simula pa? Si Binaruto ay isang first-degree murderer. Oo, pero kami pa ni Kiluwang may natutunang mahalaga sa kanya. Wala kang katangiang masama. Ibig sabihin, malapit ka na. Narito ka na pala, Go. Laruin mo ng laruin ng game na to hanggang magsawa ka. Subukan mong hanapin ako. Kaya mo yan. Hunter ka, hindi ba?